di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Sabi mo, sabi mo, sabi mo, sabi mo, sabi mo, di ako papabayaan, sabi mo, sabi mo, kalilimutan sa samahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi mo, sabi mo, sabi mo, sabi mo, sabi mo, di ako papabayaan, sabi mo, di ako kalilimutan sa samahan hanggang sa dulo ng daigdig. At akong saksi ng iyong pagmamahal, kapangyarihan
samahan ng salita mo'y aking taglay. Di ako iiwan, di ako pababayaan, sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Di ako iiwan, di ako pababayaan, sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Di ako iiwan, di ako pababayaan, sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Good morning, Jesus! Magandang Monday morning sa atin lahat, mga kapatid. Isang great week ahead of us na naman po ang ating inaasahan na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Mananalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang araw na binigay mo na naman po sa amin. At maraming salamat po sa nakaraang linggo, Lord, na kami po'y sinamahan ninyo at binantayan at iningatan, Lord. Napakabuti niyo po sa amin dahil araw-araw ang pagpapalang ng gagaling sa inyo ay hindi po napuputol. Ito po ay palagian naming tinatanggap, paggising pa lamang sa umaga, Lord. Nararamdaman na po namin ang pag-iingat ninyo sa amin, ang pagmamahal ninyo sa amin. Kaya maraming salamat po. Sa araw na ito, Lord, we offer it up to you. Ito pong araw na ito ay para sa iyo. Kaya maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran namin na kasama po namin palagi para magbigay po ng pasasalamat sa inyo sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong salita. At maraming salamat din po sa mga nagsishare ng programang ito, Lord, sa lahat ng mga kaibigan nila para po marami pong maabot ang iyong mga salita. Manguna po kayo, Lord, sa umagang ito, ang lahat pong ito ay para sa inyo. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning ulit, mga kapatid. Special mention lang po sa ating mga kapatiran na nasa Hong Kong. Ang aga-aga ni Sister Tess Mercado, na nanonood po sa atin. At sa mga kapatiran po natin na ang aga-aga po ay nag-aabang na. Kaya kaka-open lang natin, marami na tayo agad. Nakakasimula po tuloy ulit tayo ng tama. Ano po? So let us start the day with the VOTD. At sa umagang ito po, ang kasama natin ay si Sister Jesusa Cao. Hi po. Good morning, Jesus. Kinakamusta ko po yung mga taga-Bulacan, mga ninang ko, ninong, at lalong-lalo na po yung nanay ko na baka umiyak na naman po yun kasi nandito na naman po ako sa harapan. Yung kapatid ko po, and then sa tatay ko na nag-Father's Day. Thank you, Lord po, at nakausap ko po siya. Thank you, Lord. Miss na miss ko na po kayo. Sana makita ko na po kayo ulit. Ayan po. Yung binigay po sa akin ni Lord na verse of the day is matatagpuan po sa 1 Timothy 4 verse 8 po. Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. Ayan, thank you, Lord po. Siguro naman po lahat tayo, we do exercise. Di ba po? Nandyan kasi, di ba po ngayon, nasa tayo, quarantine, naglakihan mga katawan natin, naglusugan po tayo, kaya kailangan natin ng exercise po talaga ngayon, di ba po? Pero may dalawa po palang exercise na itinuturo sa atin dito si Lord. Una po yung physical exercise. Pero bago po natin, alamin po muna natin kung ano po ba yung exercise. Yung exercise po dito is an activity requiring physical effort carried out to sustain or improve health. Dito po may ini-aim tayo. Magkaroon tayo ng fit body, healthy.
Kasi nga po, di ba, dumadaan tayo sa pandemic ngayon. So, meron tayong mga, nandyan yung prone tayo lahat sa viruses. So, kailangan magkaroon tayo ng magandang katawan. Physical exercise, yan po. Pag sinabing physical exercise, hindi lang po yan yung takbo, running, walking, or kung ano-ano pang ginagawa. Nandyan po yung, nagkakaroon po tayo ng, inaalagaan po natin ang sarili natin. Nandiyan yung kumakain tayo ng masustansyang pagkain. Katulad po namin ni Brother Husband po na kumakain kami ng, kahit paano kumakain kami ng masustansyang pagkain. Kahit ayaw nyo ng gulay, pakakainin pa din dahil kailangan. We take vitamins. Kailangan pinapaalalahanan po namin ng isa't isa para magkaroon po kami ng, makainom kami ng vitamins. And then, we do exercise. Minsan po, nagwo-walking kami dyan sa harap po, mga 30 to 45 minutes, para po medyo magalaw-galaw yung katawan ng hindi ma-stroke. And then po, pag kailangan, gagalaw-galaw din po tayo, para naman po lumakas-lakas yung katawan natin. Saka pumayat-payat po tayo, hindi nga lang po halata sa akin dahil tumaba talaga ako. Tapos po, hello. Sabi nga po dito, physical, may purpose pa tayo para maging healthy dahil ayaw po natin magkaroon tayo ng sakit, di ba po? Kaya naman po, yung pangalawang exercise po, yun po yung spiritual exercise. Alam po natin na mahalaga ang physical, pero meron pong pinapriority sa atin si Lord. Ito po yung spiritual exercise. Dito po, yung exercise na to, ang meaning po niya dito is a process or activity carried to a specific purpose. Ito po ay may proseso, pinagdadaanan, at may purpose po tayo. Ano po ba yung purpose na yun? Yung purpose po natin is to have a godly life. Ngayon pong nasa pandemic tayo, nangangailangan tayo na magkaroon tayo ng malusog na kaisipan, lalo na sa pangailangan natin sa salita ng Panginoon. Sabi nga po, paano po tayo magkakaroon ng spiritual exercise? Kailangan nagbabasa po tayo ng Bible, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. And then, nagagawa rin po natin i-spread or i-share yung word ni Lord sa mga taong nangangailangan. Sa pandemic na nagdadaan natin ngayon, nandyan yung mga mawawalan tang pag-asa, nawalan ng trabaho, hindi na nila alam ang gagawin. So tayong mga Christian na nakapakinig ng salita ng Panginoon, may spiritual exercise tayo, nag-exert tayo ng effort para magkaroon tayo ng spiritual life, ay maging magkaroon ng pagkakataon na makatulong sa iba. And then, yung malalaman din po natin is bakit mahalaga po siya. Kasi nga po, sabi nga po dito, spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for present and the future. Meron pong eternal life na tinatawag. So, ang katawan po natin, kahit anong exercise po natin, it will decay. Mabubulok din po tayo, mabubulok din po yan. Pero yung spiritual life po natin, tayo po yung mapupuntahan po natin kung saan si Lord. Kung saan yung eternal life po. Sabi pa nga po dito, in conclusion na po, sa spiritual life natin, if we discipline our body, we must discipline ourselves for the purpose of godliness. Yun lang po. Para maging mga mabuting mananampalataya po tayo. Amen po. Amen. Alam niyo itong word na to ni Sister Jess ay warning po against extremists. Kasi sinulat po ito ni Paul nung mga panahon na siya ay nasa Greek. Alam niyo naman po kung saan nagsimula ang mga gymnast, di ba? Sa Greece po yun. So nung mga panahon na yun po, medyo extreme eh. Kasi parang mas maraming oras, ito po nga yung warning against extremists. Hindi masama, sabi ni Sister Jess, kasi we are the temple of the Holy Spirit. We should take care of this body na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pero kung ang exercise mo ay mas maraming oras, kesa sa time mo
sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yun na po ay hindi na tama. Yun ang sinasabi ni Paul dito na warning. Kasi, nung mga panahon na yon, mas naging ano na po fanatic na sa exercise yung mga Greeks nung panahon na yon. So, kung ito po ay warning against extremists, ito rin po ay warning against poor prioritizing. Kasi anything you put before your service kay Lord is in the wrong place. Kasi ang dapat na right place ng Diyos ay unang-una sa buhay natin. So kung meron kang mga bagay na ini-spend yung time mo more than your time doing God's will, yon ang hindi maganda. Pero sabi nga niya, hindi sinasabing masama ang exercise. Kailangan po yun. Or anything for that matter, hindi lang exercise, na mas marami at nauuna mo kay Lord, yun ang hindi tama. Okay? Thank you, Lord po, sa word na ito ng ating kapatid na si Sister Jess. And for today, batiin ko muna si Sister Vicky. Sister Vicky of FTFC North California, sa San Francisco. Yan. Lagi raw siyang nanonood. Hope na someday ma-meet kita in person, Sister Vicky. Thank you for watching at palaging nakikinig sa ating live streaming. Yon. At sa lahat po ng mga hindi ko na kayo mababati ulit mga kapatid. At meron po tayong isang pamilya na guest ngayon, kaya wala muna tayong bate. Ngayon, ang susunod na song na request po, and I think this will be the last muna for today, only, para marami tayong time doon sa family na nagpunta dito, no? Para po magbahagi sa atin ng Word of God. Ito po ay request ng aking nanay. Dahil birthday niya kahapon. Yes. Oo. Sobra-sobra na yung request ng birthday mo, ha? Oo. Natatakot si Sally. Baka daw sabihin mo hindi niya kinanta. So ito po ay request ni Ima. Pa-birthday sa kanya. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataasan banal ang ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataasan banal ang ngalan mo, ngayon at magpakailan naman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus.
banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man, ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Thank you, Lord. Pupurihin kita, aking Panginoon. Yan. Good morning kay Pastor Angel Caballero. Oh, sabi niya, good morning everyone. It's a new day to serve the Lord. It is a new day to serve the Lord. Kanta ka daw, Pastor Angel. Oo. Tsaka yung anak niyang singer na si Sarah. Good morning din kay Sister Fe Nara. At kay Pastor Fred and Sister Nilda. Good morning sa inyo at sa lahat po ng mga nasa ibang bansa na kasama natin ngayong umaga. Alam niyo ba mga kapatid na nakakatuwa po itong ating live streaming na Good Morning Jesus kasi ito po ay naging bukang bibig na ng bawat tahanan na naaabot nito. Nung kami nga po ay umuwi sa Pampanga nung Friday and Saturday, ang panggising namin dun sa mga, pagka sasabihin ko na, kasi mga tulog pa, sabi ko, good morning, good morning. Sabi ni Thea, an ba yan ang ingay naman? Sabi ni Thea. Ngayon, alam nyo ba mga kapatid na hindi lang po ito sa mga may edad. Ito po ay naging bukang bibig na rin ng mga bata. Natatandaan nyo si Jacob? Hindi ba yung apo ni Tita Ku at ni Kuya Jim, na kapag tumigil na yung Good Morning Jesus, iiyak? Alam nyo, pag inampo ni Maripas yun, matutuwa yun. Si Jacob, kasi, good morning! Di ba, boses ni Beng, maririnig niya, maliligayahan na yun si Jacob. Alam nyo, panoorin nyo itong isang video na to mga kapatid, na nakakaaliw yung mga bata, na ito po ay naging kanta na rin nila. Panoorin niyo po ito, mga kapatid. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Sama baga, hanghang hapon tulad kamoy, kabigan buhay. Sa sabay, paraman sa'yo.
Si Ate Pia, alam nyo naman si Pia, di ba? Apo ni Sister Judith. Sino ba mami ni Pia? Kasi alam ko lang, apo siya ni Sister Judith. Ha? Shira May? Ha? Okay. Tapos, si Ellie naman, dalawang Ellie doon. Yung naka-purple, si Ellie. Yung isang naka-purple si Ellie ay apo ni Kuya Ernie at ni Sister Eloy at anak ni PJ at ni Nins. Tapos si Seya, kilala nyo naman si Seya, di ba? Anak ni Minister Jeff at ni Sister Marichu. So, nakakatuwa po yung mga bata. Sabi nga ni Sister Tata, hindi ko mapagsabay-sabay. Sabi ko, okay lang, cute naman kasi mga bata. Huwag lang gawin yan ng mga 100%. Di ba? So, pagka mga ganitong bata nakikita mo, di ba parang mapapahiya ka eh. Dahil sa edad nilang yan, kaya nasa tono o hindi, ibang klase yung pagpupuri po nila kay Lord. Kaya, glory to God ha, mga bata na sa murang edad pa lang, namulat na po na ang pinasasalamatan dapat araw-araw ay ang Panginoon. Kaya, thank you Lord. Para po sa ating huling awitin, hindi ko nabanggit yung una na awitin ay request ni Sister Aida Garcia. At ito namang susunod, Sister Nida Hernandez. Narito ang iyong request. Is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength, He guides me in the right path as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protects me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your heart will be my home as long as I live, as long as I live. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life,
Yan po ay request ni Sister Nida Hernandez. Ang sabi niya, thank you, Jesus. May bag kayo. Oh, in your dreams. Ay, hindi. Joke lang. Kasama ako doon, di ba? Oh, sige. Thank you, Lord. At sa umaga pong ito, meron po tayong isang pamilya na makakasama ngayon. Kaya i-welcome po natin ang Family Lopez. Yay! Amen. Yan. Good morning, mga kapatid. Morning. Good morning po mga kapatid. Good morning po mga kapatid. Good morning, Jesus. Ayan. Sige, Tin. Bati muna. Hello po, good morning Jesus. Nakakatuwa po at kami ay nandito ngayon. Thank you Lord. Amen. Panganay ba si Kuya Pao? Opo. Ayan, bati ka muna. Ay, good morning po. Batiin ko lang po yung mga nanonood, pati yung mga prof ko. Thank you Lord po. Yan. Good morning sa lahat ng mga friends niya na nanonood, ha? Okay. Sunod, si Ate Bea, di ba? O, sige, Bea. Morning, Jesus po. Good morning po sa mga nanonood. Tapos ang bunso, si Hannah. Good morning po. May mga friends ba kayong in-invite na manood? Ayan. Ay, batiin niyo lahat. Binati Anong na school? nila. Anong school sila? Ano school? Sa Our Lady of Fatima po. Binabati ko po yung mga friend, kung nanonood yung live yung mga friends ko. Ayan, thank you Lord po. Siya rin sino sa CEU? Ako. Si Hannah. Hi po sa mga taga-CEU na kaklase ko na nanonood. Si sister, ano naman? Bea, saan school? Sa PLM po. Hello po sa mga nanonood po. Ayan, thank you Lord. At sa umagang ito, nagpapasalamat po kami kasi buong family sila. Tapos si Doc, di ba nag-clinic ka na, Doc? Opo, sister. Thank Oh, you, kaya yung pong mga pasyente, maghintay na lang po kayo mamaya after lunch. Kasi kagaya ng word natin kanina, inuuna ang Diyos kaysa sa ano pa mang bagay, ano? Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. Ayan, okay. Uumpisahan na ba natin? Beb? Pwede. Bati ka muna, Beb. Hello. Total Father's Day naman eh. Yes. So, gusto kong tanungin tong mga chikiting. Ano ba yung tumatak sa puso't isipan nyo na habilin ng inyong mga magulang? Sabi kahapon, meron akong, tuwan-tuwa ako, ang bilin pala nung tatay niya, anak, huwag kang aakyat ng bubong. Ayan. Yung pala ang bilin, ano ha? Sa inyo ba, ano ang bilin ng inyong mga magulang sa inyo? Ayan. Sino unahin natin? Siguro yung pinakabata muna. Ayan, si Sister Hannah. Ang natatandaan ko po na habilin ni Daddy na dapat sa lahat ng ginagawa mo, nag-glorify si Lord. Grabe naman yan. Lahat daw ng bagay na ginagawa mo, mag-glorify si Lord. Saludo ko dyan. Sige. Si Ate Bea naman. Yung lagi pong sinasabi ni Daddy sa akin, yung parang to have courage po. Huwag matakot kasi hindi ka naman hindi ka papabayaan ni Lord. Lagi siyang nandyan to guide you. At saka, sure na pag pinut mo yung trust kay Lord, lahat ng gagawin mo magiging successful po. Aba, mukhang ano to? Mukhang walang medyo, nung maliit kasi kami, ang sabi nga kay Sister Ria, ang bili ng tatay mo, anong bili ng tatay mo sa'yo? Buti sila na kay Lord na nung lumalaki. Ang tatay ko kasi, ang bili niya sa akin, huwag kang uuwi nang umiiyak ka. Kaya lumaki kong matapang. So, Kasi sa akin bawal naman, sa kanya yung uwi siguro na sa iiyak-iyak akin, eh. ang bili ng nanay o tatay na lang, huwag daw uuwi ng maaga. Ibig sabihin, umuwi ka ng umaga. Mali. Maaga kang umuwi pala. Oo. Yun. Huwag kang Kaya- uuwi ng umaga. Hindi. Kasi Uuwi kayo ng maaga. umaga. Yun ang lagi nasa isipan ko. Kaya, Maaga ka na kaming umuwi. Hindi bale. Alam mo naman, pagka wala kay Lord noon, umaga na umuwi. Mali yun, ha? Mali. Yun. Kasi, pag wala kay Lord, salamat at merong mga magulang na glory. Si Brother Paulo pala.
Ano po, sa lahat ng bagay, ang habilin ni Daddy is unahin lagi si Lord sa lahat. Kahit ano man pong busy yung schedule, lalo na nung college days, kahit may exam or si Lord naman po kasi nagpapala and nagbibigay ng knowledge. So, kay Lord lang iaasa ang lahat. Ayun po, thank you Lord. Yan. From the start kasi, na kay Lord na yung parents nila eh. Nung ipinanganak yung pinakapanganay, na kay Lord na parehas. Kaya yung mga bilin sa kanila, puro kay Lord na. Yun ang maganda. Amen. Meron sana uli ako yung tatanong eh. Describe your mommy in one sentence naman. Ayan. Describe your mommy. Unahin ko naman itong panganay. Ayan. Mami, para sa akin, most beautiful. Wow! May hinihingi Wala pa ka po ba? kasing work eh. Kailangan ko pa po ng allowance. Joke lang po. Hindi po. Si Mami po kasi parang para sa akin is po siya perfect example of a mother kasi parang lagi niya po kaming ginaguide and ginagawa niya po lahat para kami ay matuto and yung mga pangangailangan po namin is napro-provide niya. And thank you Lord kasi siya po yung binigay na Mami para sa amin. Yan. O, pakinggan naman natin si Ate Bea. For me, Gandahan mo, Bea. for me po si Mami po yung bravest pero at the same time yung pinaka God-fearing na woman po na I look up to. Yeah. Galing, Si Bunso. Si Mami po yung inuuna muna kami bago yung sarili. Yung typical na nanay, inuuna ang sarili bago sa kanya. So, hearing kung ano yung nung mga anak ninyo sa inyo, ano ang pakiramdam nung narinig nyo una, di ba sa father nila, tapos Ketin, habang pinakikinggan nyo sila, ano ang naging damdamin mo? Unahin ko muna si Doc Edwin. Ako po bilang magulang ng aking mga bata, ako po tuwang-tuwa dun sa kanilang mga shinare kasi kumbaga lahat ng effort namin bilang mag-asawa, including nga po pag may youth dito, talagang napagkasunduan po naming mag-asawa na tsatsagain na kailangan maka-attend sila ng youth kahit anong busy. At nagbunga naman po at alam po namin naman na haba silang lumalaki, although siyempre pag nasa bahay ay nag-guide mo. Pero pagdating sa labas, hindi mo na alam kung sinong kanilang mga friends. Pero pag napakilala mo sa kanila si Kristo, andun ba yung kapayapaan mo na tagumpay ang kanilang pupuntahan. Kaya masayang-masaya po ako at yung kanilang natutunan dito sa church ay magbubunga at nagbubunga na yung dahil nga po sa kanilang pag-share ngayon. Kaya glory to God po. Amen. Bago sumagot si Tin, baka makalimutan ko lang. Picking up from Doc Edwin's statement, alam niyo mga kapatid, lalo-lalo yung mga magulang, gawin po natin yun. Kasi talagang mag-e-effort ka eh. On their part, sasadyain po talaga nila na dalhin sa church yung mga anak. Yung iba po kasing mga magulang, nagrereklamo sila sa mga anak nila. Pero hindi rin naman po sila gumagawa ng paraan para yung mga anak nila ay madala nila kay Lord. Pagka may fellowship, di ba yung mga nanay, hindi pa lang po gumagawa ng paraan. Kayo pa rin po ang mga magulang. Kahit po may mga edad na yan, huwag niyo pong kalimutan na kayo pa rin ang magulang. You still have the authority over them. Gamitin niyo po kung may edad na sila, meron pa rin po kayong authority dyan kahit konti eh. Gamitin niyo po yun para dalhin po kay Lord yung mga anak. Tignan niyo po yun, nire-reap nila yung harvest of investing doon sa spiritual life ng kanilang mga anak. So, dalhin po natin para sa ganun, sabi nga ni Doc Edwin, wala man po sila sa paningin ninyo, alam po ninyo na may takot sila sa Diyos, kaya kahit di nyo sila bantayan, sila na po mismo ang
magkokontrol sa sarili nila dahil may takot nga po sila kay Lord. Di ba? Ang ganda po nung ano na yun, nung sinabi ni Doc. Balik Yes, naman yung tayo, authority, Yan. we can persuade, not force. Yan, pwede. By, of course, yung kita nila yung example. Kaya we can influence them to be with the Lord. Yung biblical principles. Meron sana nga akong follow, pero kay Sister Tin muna, no? Sister Tin. yung question kanina kay Tin. Thank you, Parang ang Lord taba po. siguro sa puso ng mga sinabi. Ano, Tin? Ay, opo. Lalo na yung sinabing beautiful. Yun ata. Sige, may milk tea. Thank you, Lord po. Siguro po kasi bilang nanay, talagang ang nanay, maano siya, maganon. Lagi kasing nagpapayo, pag umaalis sila, tumatawag ako, nasa na kayo, ganon. Ganon po kasi. Pero natutuwa naman ako kasi yun nga, yung aming na mag-asawa na uunahin lagi si Lord. Pagdating ng Sunday, kahit ano pang okasyon meron, magsisimba muna tayo. Tapos after nun, ayun na, punta na kayo kung saan. Even po sa aming clinic, ganon din po. Sa totoo lang po sa clinic po kasi, pinakamaraming pasyente kung kailang Sunday. Pero talaga, namin si Lord muna. At nakakatuwa naman, talaga naman yung blessing ni Lord ay talagang bumubuhos, basta unahin mo lang siya. At yun nga po, natutuwa ako sa mga sinabi na aking mga anak, akala mo lang hindi sila nakikinig o parang pero yun, meron pa lang yung seed na itinanim mo ay bumubunga. Kaya, thank you, Lord. Amen. Meron akong kay Sister Hannah. Nung nasa siyempre, sa bahay, soak sa Word of God. Ngayon, pagdating sa school, I believe there was a time na you come to realize na you are much privileged kasi may nakikita kang mga schoolmate na, what was the situation na nakita mo? Thank you, Lord po, kasi lumaki ako na kay Lord and nakita ko yung difference sa mga hindi. Nakita ko yung may mga kaklase ako na mali yung mga ginagawa and thank you, Lord, na hindi ako sumasama sa mga ganong gawain. Meron bang, you are much privileged kasi meron palang mga less fortunate na talagang you come to realize na yung situation mo ngayon ay really thankful ka kay Lord. Yung may nakita sa, bukod dun of course sa pagkakaiba ng nasa mundo, hindi naman nila kagustuhan yon. Kaya nga tayo introduce sa kanila kay Lord. So, may nakwento kasi sa akin yung daddy mo noon, yung parang wala bang pang-matrikula or something. That was the time. Sabi mo? Si Bea pala yun. Nako, sige. So, kala ko si Hannah. So, si Bea naman, si Bea. Sige, yung pala yung... Thank you, Lord po. Yung privilege po siguro nakilala mo si Lord. Yung napansin ko po dun kasi college na po ako. So, iba na po kasi ngayon, parang liberated na. Kumbaga parang may culture shock po na, ay, ganun pala. Normal lang pala yun na ginagawa sa tingin po nila. Tapos, thank you, Lord po, kasi tulad po, kunyari po, may napupuntahan po ako na party, ganun, sa college. Parang na-normalize na po ngayon na parang laging may drinks, may smoking po, gano'n. Tapos parang, kunyari po, minsan naalukin ka. Tapos biglang kasi kilala na, alam po ng friends ko na Christian po ako. So, yung friends ko po, ang tawag po nila sa akin, ay, favorite ni Lord yan. May magjo-joke sila na, kasama niya yung Holy Spirit, kahit anong persuade mo sa kanya, di yan Tapos minsan matatawa na lang po ako, ganun. Tapos minsan nga po may one time pa, parang dapat mag-iinuman po yung mga nandun po sa party. Tapos
parang nagtataka po sila bakit sa ilang years daw po na kaibigan nila ako, parang never nila akong napilit daw po kahit once na sabi. Nagsistart po kasi yan, sasabihin nila, tikman mo lang, ganon. Tapos, yung nakakatuwa po kasi sila daddy po kasi, bago po kami every time umalis ng bahay, pinagpe-pray po nila kami. Kaya, kumbaga nandun po yung guidance ni Lord na kunyari, nasa situation ka na ganon. Minsan kahit nakakatawa man pakinggan, parang naririnig mo yung boses ni Mommy, tsaka ni Daddy. Tapos na, anak, ganyan-ganyan. Kumbaga yung trust nila, sa'yo. Tsaka syempre, minsan mafe-feel mo na parang, pag ginawa mo yan, nakikita ni Lord yung, kumbaga may ganung feeling po na hindi ko ma-explain, pero meron talaga eh. Tapos, hindi po natuloy, yun yung party na walang uminom ng drinks. Tapos anong nangyari po, kasi parang na-curious sila about kay Lord na anong ginagawa nyo ganyan sa church, ganun. Nagkwento po ko hanggang sa nagtanong na sila, nag-open up sila sa life nila, ganun. Tapos grabe po yung ni Lord kasi pinakontrol niya yung situation, ganun po. Thank you, Lord po. Alam mo, i-take mo yun as a compliment. Kasi alam mo nung ako, bago ako napunta talaga kay Lord, nakagawa na din ako ng mga ganyan, yung pag kami mga party, inuman, nag-smoke. Tapos napunta ako kay Lord. Tapos nag-stop yun lahat. Di ko na yung ginagawa. Every time na magkakasama kami ng mga magkakaibigan, may ano kasi yan yung tagay-tagay, di ba? Pasahan ng baso. Tapos nung nalaman nila na Christian ako, sasabihin nila, ay, lampasan mo yan si Ateng. Kasi Ateng ang tawag sa akin. Ay, lampasan mo na yun si Ateng, hindi na siya pwede. Sila na mismo, yung naggaganon na, yung alam nila kasi. Tapos yung sinasabi mo na nangyari na dapat magiinuman dahil hindi ka, ganon, nauwi sa sharing, Tapos, after so many years, nagkita-kita ulit kami. Nung mga same friends ko noon, galing sila ng abroad, sabi nila, walang walang asawa. Wala daw asawang isasama pag nagkita-kita. Hindi kami naghihiwalay. Sabi ko, ay, hindi pwede. Hindi na ako pupunta pag di pwedeng isama yung asawa. Sinama ko siya kasi gusto ko rin siyang makilala nila. Alam nyo ba, nag-end up kami na walang tigil sila ng katatanong ng mga spiritual na bagay sa kanya. Ganun din kay Bea. Oo, yung nangyari sa kanya. Tuloy nga yung pagkain. Mai-influence sila ng yung control ng Holy Spirit. Tama. Oo. Tapos alam mo, pag magkikita ulit, tapos sasabihin nila sa akin, Teng, isama mo si Babes, ha? Siya daw, isama ko daw. Kasi gusto nilang ma-sharean na. Si Brother Paulo, meron akong lighter side, pero later na. Si Doc Edwin, once upon a time, you were sa dental, naging director? Ano ba? Glory to God po. Naman po, para siyang Vice President po ng isang dental association, yung APUDAP po. Ano pangalan? APUDAP po siya. APUDAP. Bali, po siya, affiliates po ng Philippine Dental Association. So, kung mga brad and sister ko po na nanonood. Good morning po sa inyo lahat, especially po kay Brad Bong Estrella. Good morning sa inyo. Meron din siyang parehong experience doon sa anak niya pagka may mga meeting. Sige, gusto mo bang i-share sa lahat? Pwede pala. Pwede naman po na pag may meeting, syempre ganun po sa earthly na yung dati nating buhay, pero pwede po pala na mag-join tayo sa ganung group, pero ikaw yung mag-stand ka dun sa paniniwala mo, dun sa napakinggan mo at natutunan mo kay Lord. So sa'yo, gatas, ano iniinom mo? Iced tea po. Iced tea? Iced tea. Kaya tinatanong po children's party daw. Oo, binibiro siya no kapwa niya, mga doktor, sasabihin daw, ay, hindi pwede yan, iced tea yan. Doc, ano ba yung naging life verse mo na nung nagkapamilya ka, nagkaanak ka, yun ang naging panuntunan mo sa buhay? Ano yung binigay sa'yo ng Diyos na sa buong buhay mo yun ang sinusunod mo kaya naging ganito yung pamilya mo? Binigyan po ako ni Lord ng verse nung during po yun magbo-board exam po ako, meron po kaming business sa isang school.
Then pagkalabas po namin ng aming mga goods, nung sasakay na namin sa taxi, nakasulat sa likod, Jeremiah 29:11. That time, naririnig ko lang siya, pero kaya ko po siya inihingi kasi magbo-board exam ako noon. So nung nakita ko siya kagad, tumakbo ako sa room namin, tapos binuksan ko siya. Tapos yun nga po sabi sa Jeremiah 29:11, alam naman po natin lahat na si Lord lang yung nakakaalam. I alone knows the future. Na ito po hindi disaster, kundi ito'y pagpapala na piniprepare ni Lord para sa ating lahat. So yun po ang naging pinanghawakan namin mag-asawa. Sa up to now po, pag nagkakaroon po ng problema, yung disaster nga po, sa anumang sitwasyon, pag inisip mo si Lord, yung future natin kay Lord, nandun na siya before pa tayo mag-isip ko ano pa man, lalo na sa panahon ngayon. Pero pag meron kang word na ganun, magkakalma ka, magkakaroon ka ng kapayapaan na kay Lord lamang natin makikita. Kaya, glory to God. Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Doon din sa Kawikaan, Proverbs 16:1-3, we may make our plans, but the Lord has the final say. You may think that everything you do is right, but the Lord judges your motives. Ask the Lord to bless your plans and you will be successful in carrying them out. So yung si Lord, alam niya yung what is best for us, kaya yung ating mga plans, lalapit natin kay Lord. Pero meron dong napakagandang the Lord judges our motives. So, sa mga plano natin, ang maipapayo ngayon, sinabi ng mga bata na bilin ng kanilang mga magulang na to bring glory in whatever you want to be, or whatever endeavor, or whatever you want na makamtan mo sa buhay, it must always bring glory to God. That is the motive, Si Tindin daw, meron din. Siya nga pala, yung kanilang paglapit kay Lord, alam ko dahil sa kanilang mga magulang. Kila Sister Nora, naku, tagal na nung ating prayer meeting sa Nieto. Di ba? Si Sister Tindin yung kanilang mga magulang din, di ba? Sa Christian community. Yes po. Pero hindi ibang church po yun. Bali, nagsimula pa po yun. Nung maliit pa ako, nasa Saudi pa po kami doon ko unang nakilala si Lord. 80s pa po yun. Pero much nakilala ko po nung naging asawa ko na po si brother husband. Doon ko nakilala first time doon sa wedding. Yung umaten, puro taga-comfy. At sabi ko, Isang barangay. Nakakatuwa sila kasi ang dami-daming kanta. Tapos mga masasayang kanta. So, sabi ko, natutuwa naman ako kasi doon po nagsimula na nakilala ko talaga ng personal ng Panginoon. At yun na, tuloy-tuloy, marami nang nagawa ang Panginoon sa buhay ko mula noon. Meron siyang word, may kanta. Yung word mo saan yan? Sa Psalm 46:10. Alam mo ba yung Psalm 46:10? Sige, kantahin niyo. And know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Kasi si Lord, meron din tayong kanta dyan sa Psalm 46 God is my strength and refuge, always ready to help in times of trouble. Di ba? Ever-present help galing kay Lord. Yun. Paano bang nabigay sa iyo yung word na yon? Bali ngayon ko lang po talaga ma-share to. Bali may sinisecret ko po ito eh. Bali nung pagkatapos ko kasing ipanganak si Hannah nung mga 2002, nagkaroon po ako ng
panic attack. Hindi ko po alam kung related po ba yun sa pagkapanganak ko sa kanya. Basta nagkaroon po ako ng fear na unknown talaga, na hindi ko lang saan nanggagaling, na parang nauubos yung hininga ko. So hindi ko nga siya halos maalagaan kasi talagang hindi ko kaya. Parang hindi ako pwede sa isang lugar na walang hangin. Kailangan sa labas ako. So, hingi ako ng hingi. Andun, buti na lang nung time na yun, nandun si nanay tsaka si tatay. Laging pinagpipray over ako noon pagdating nila sa palengke hanggang sa bago sila matulog. Kaya yun yung binigay ni Lord sa akin na word na, yan, be still and know that I am God. Talagang, yun yung pinanghawakan ko na makalma ako. At wala akong dapat ika-worry kasi nandyan si Lord. At tuwang-tuwa naman ako dahil na-overcome yun ni Lord. Thank you, Lord. Yan. Ang tawag yata doon ay postpartum blues. Blues daw. Mas maganda raw yung kaysa depression, sabi ni Tane. Postpartum blues na talagang may mga nanay daw na pinagdadaanan yon. Yes po. Oo. Pero alam mo, Tin, yung iba hindi nakakawala doon. Yes po. Mahirap po. Napakahirap po kasi gusto mong alagaan yung anak mo, at the same time may mga business kami. Parang naghati yung, siguro doon yun, naghati yung hindi ka pa ready, may biglang dumating na baby, tapos may business kang nagsisimula. So yun, parang ganun nga. Pero ang bait talaga ng Panginoon. Alam kong napakahirap ng pinagdaanan kong yun, pero pinagtibay ni Lord yung faith ko dahil doon. Alam mo yung word mo na yun na be still, hindi lamang naman ito ibinibigay doon sa, halimbawa may mga problema ka o may kaaway ka. Hindi lang ito, kasi karamihan ng mga nag-claim nitong word na sinyer mo, akala nila yung be still and know na kapag kami malaking problema, be still and know. Pero tama naman din yon. Pero more on yung be still and know, parang snap out of your fearing, yung mga pagkatakot, and be in awe of who God is. Yun mas importante yung tumingin ka sa Diyos na yung in awe na para bang, para makaka-realize ka na bakit nga ba ako nagkakaganito? Siguro hindi ko kayang paniwalaan yung kayang gawin ng Diyos. So ito yung sinasabing be still and know. Yung and know, stand in awe. Dapat alam mo kung gaano ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya lahat ng mga iniisip mo, mawawala lahat kasi kilala mo ang Diyos eh. Yung Word of God, active and alive. At yun ang kaligtasan nating lahat eh. Comfort, support, sustenance, provisions, ayan ay galing lahat sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na may knowledge tayo sa written Word of God, and of course the Holy Spirit that will give us the power to overcome kung meron mang mga pangyayari sa ating buhay, either emotionally, physically, spiritually. Ang makakalutas niyan yung ating pananampalataya sa written Word of God. Kaya napakahalaga na tayo'y may salita ng Diyos. Yan. Doon sa sinabi ni Pastor, Doc, meron bang malaking problema kayo as a family na dinanas, tas paano nyo yun napagtagumpayan? O wala namang masyado? Madami rin po. Madami? Ano yung pwede mong isa na ma-share at papaano nakatulong ang pagiging Kristiyano mo sa pag-solve noon? Kasi po nung pagpasa ko po sa board exam nung dentistry, hindi po kagad ako nag-practice eh. Kasi po meron kaming isang business sa school. Kaso po yung school na ito, siguro medyo matagal na rin po kami dito. Kaya lang po, nagpalit po ng manager ng kantin. Ang problema po, nung pinalitan yung manager ng kantin, palit po lahat ng tenant.
napasama po kami doon. Yung time po na yun lang po yung inaasahan naming source of blessing namin. So, ayaw namin talaga bitawan. Tapos, parang nagka-problema kami na, paano na after nitong tanggalin tayo, hanggang, dahil nga po nagpumilit po kami, kahit doon po kami sa playground ng school, nagtinda po kami, pinalis po kami doon sa kantin. Sa kagustuhan nilang mapaalis lang po kami at sila yung magtinda ron ng aming produkto. Pero salamat na lang sa Panginoon at nag-pray kami talagang maigi at pinalis nga kami ni Lord at doon po na pinarating sa akin ni Lord na pinasakita sa board. Yan ang another blessing na panggagalingan mo. Kaya salamat sa Panginoon at makikinig ka lang kay Lord pag hindi mo siya pwede pangunahan kasi sabi nga pag pinangunahan mo si Lord, disaster eh. Pero pag nakinig ka kay Lord, pag sinabi ni Lord, wait lang, makinig ka at talaga namang merong ibibigay na blessing. Kaya salamat sa Panginoon. Brother Doc, ang ibig mo bang sabihin nung nakagraduate ka, nag-business ka, hindi ka nag-board exam? Ganun ba yun? Haba po akong nag-board exam. Meron po kaming business po. There was a time na nagbo-board exam ka, merong trahedyang nangyari ba yun? Opo. You remember? Would you like to share what was the circumstances around? Opo. Alam naman po natin lahat na during yung nag-take po ako ng board exam, dapat po kasi dahil nga po sa nag-asawa po kami ng maaga ng aking sister wife, so napatigil po ako. So matagal siguro mga almost 20 years po akong tumigil. So binalikan ko po lang itong board exam na ito, yung dentistry, dahil nga po na nakakakutob kami nung yung canteen, tatanggalin kami. So sabi ko, balikan kaya natin tong dentistry. So ayun po, inaral ko siya, pero nung panahon po na ako'y magbo-board, andun po yung father ko na na nag-agaw buhay po siya kasi meron po siyang Parkinson's. At doon po siya kinuha ni Lord during nung ako po'y nagbo-board exam. Pero napakabuti pa rin ng Panginoon kasi pinakita sa akin ni Lord doon na yung father mo nasa PGH po siya noon. Parang ayoko na po mag-board pero pagkagising ko, makikita ko po yung sikat ng araw parang doon po ako nabubuhayan na yung buhay pala natin hindi naman puro dilim. Tapos titignan ko po ang aking sister wife. Sasabihin ko sa kanya palagi, tutuloy ba ako? Pero sisenya siya, sige, go. Yun po naglalakas ng loob sa akin. Tapos binibigyan po ako ni Lord ng word of God na kahit yung father ko ay nasa hospital, andun po yung lakas ng loob ko. At one time po, nung second day, umakit po ako sa third floor, para sa pinaka-rooftop ng MLQU. Doon po ako na-assign. May narinig po akong music na Celebrate, Jesus, celebrate. Sabi ko, nagpe-pray po ako noon. Parang yung nangusap sa akin ni Lord na kahit sa kahit yung father mo na nasa hospital, alam mo nag-aagaw buhay, pero kailangan mo mag-celebrate. Kasi sabi doon, He is risen. Talaga rinig ko po. Tapos sabi ko, Lord, napakabuti mo pa din sa akin kasi sa kabila ng pinagdadaanan ko, nagbo-board exam ako na yung father ko nasa hospital. Yung pala po yung pinaka-deepest na pangyayari sa buhay ng bawat isa pag alam mong may kukuhanin na pinakamamahal mong tao. Pero wala kang magagawa kasi si Lord Pag sinabi ni Lord, hanggang dito lang. Kaya salamat sa Panginoon at pinasa naman ako ni Lord. Sabi ko nga, Lord, pag pinasa mo ako rito, gagamitin ko po ito na maging pagpapala. May clinic na. Si Sister Tin, di ba pareho din kayo ng course? Hindi po siya? Hindi po. Ako po, kasama lang po ako sa clinic. Sa clinic din. Ako po Management po siya. Store. Opo. Si Paulo, magbo-board exam. Dentistry din. Meron akong tatanong sa iyo. So, siyempre, si Lord naman ang magpapasa, mahirap ba nung ikaw ay so magbo-board ka, nag-board ka rin sa boarding house. Meron bang, ba ang pinaka
struggle mo doon. Ako, alam ko ang struggle ni Paulo pag nag-board siya. Oh, alam ko din eh. Alam mo? Sige, ano yung alam mo bago Siya siya? na lang mag-share. Hindi, ano yung alam mo Hindi kay siya Paulo? marunong magplansya ng uniforme niya. Diyan ngayon tatalunin ni Brother Edwin si Arnold. Kasi ang nagpa-plansya ata ng kanyang damit, si Father. Oh, kita mo? Tama ako? Nahirapan ka bang... Kasi mas strict pala yung tatay niya sa brother kaysa sa sister. Tama ba yun? Parehas lang naman po. Sige po. Nung high school po kasi ako, marunong naman po ako magplansya, pero parang nasanay po kasi ako na, Dad, pa-plansya. Parang ano po, parang lambing lang po. Opo, parang ganun. Pero marunong po ako. Parang mas gusto ko si Daddy nagpa-plansya para maliligo na lang po ako, naka-ready na yung damit. Eh, nung time po na lumipat po ako ng Fatima, ang hirap po ng uwian. From Manila to Valenzuela, araw-araw. Eh, ang pasok ko po nun is 7 to 7. So, aalis ka po ng bahay mga 5:30, tapos makaka-uwi ka minsan 9 o'clock ng gabi na. So, nag-decide po kami na mag-boarding house ako. Yung boarding house po, mahirap po kasi parang ang nangyari. Thank you Lord naman po kasi pinaprovide ni Lord yung lahat. Parang exact lang po yung budget na binibigay. Minsan kulang, pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung mga barkada ko po na nasa boarding house, minsan, kunyari, parang kulang yung budget na pangkain mo. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi, yun nga, nililibre po ako. Ayun, yung mga hindi ko makakalimutan. Tapos, sige tol, parang naging magkakapatid po kami nun. And yun po, yung isang ko po kasi, boarding house is Christian din. Ayun po. Tapos, sa mga, magpapasalamat po ako sa kanila, yung pinanonood sila. Thank you Lord kasi kundi din dahil sa kanila, hindi rin po siguro ako kasi grabe din po yung tulungan namin nun. Iba din po kasi pag kasama mo sa boarding house, yung mga pares kayo ng course, nagkakaintindihan kayo. Yun, thank you Lord po. Ayan. Ang pogi ni Pao, no? May girlfriend ka na ba, Pao? Meron. Meron? Meron? Ayun po. Babatiin ko yung girlfriend ko. Nood ka lang dyan. Mamaya ka na matulog. Meron akong mga magulang. Yung mga anak nyo, habang maliliit pa, turuan yung marunong magluto, marunong maglaba, marunong magplansya sa bahay. Kasi kapag nag-asawa na yung mga yan, tapos malalaman ng mga in-laws, yung mga anak nyo, hindi pa na marunong magluto, hindi pa na marunong maglinis sa bahay, bubuelta sa mga magulang. Sasabihin, kanino bang mga anak yan? Alam mo, napangasawa na, makikitira ka pa sa in-laws mo. Buti na lang kung meron kang naipon na sarili mong bahay o titirhan, tas malalaman na hindi pala marunong mamahay. Si Paulo magaling palang magplansya, ha? Kaya yung kanyang girlfriend, okay na tayo dyan, ha? Kaya yung mga anak natin, mga kapatid, turuan natin sa bahay. Baka mamaya hindi marunong maglipit ng banig o ng hinigaan o ano pa man yan, hindi marunong maghugas ng pinggan. Pag nag-asawa yan, mapupulaan ang mga magulang. Hindi naman sa ano pa man, ha? Kaya alam ko si Brother Edwin, yung piston niyan ay talagang parang blade na mahihiwa ka. Okay ba yan? Okay, tama lang. Si Hana, may vlog yata si Hana, di ba? Tungkol saan niyo? Vlogger. Nga pala si Hana ay vlogger. Oo. Meron siya yung click the butter? Click the I butter, sabi ni Thea. Button. Ayan. Tungkol saan yung vlog mo, Hana? Thank you, Lord po. Kwento ko lang po kung paano ako Sige. Doon ko po nakuha yung life verse ko kasi iniisip ko pa po muna kung gagawin ko ba yun kasi nahihiya po talaga ako. Tapos nung gagawin ko pa lang, nag-pray po ako. Tapos bigla may lumabas po yung notification sa Bible na. Ano yung nakalagay? Psalm 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Yung sinabi mo kanina. Kaya tinuloy ko na po. Thank you Lord po kasi okay naman po. May mga nagme-message na po sa akin na magpapadala po ng
products. Basta ipopost ko po yung brand name. Ano mo naman yung iyong yung iyong YouTube channel kasi yung mga members natin, no? Para matuto kayo. Kasi may skincare siya, di ba? Oo. May K naman siya. Tignan niyo, ang ganda-ganda ng niya, ng balat niya. Pwede bang yung i-vlog niya yung mga sinusuot sa mukha na pag nilagay, hindi, meron yan sa Korea. Oo, meron din pag yan. nilagay mong ganon, kikinis na yung kutis mo. Sige, Hana. Malay mo, advertise mo naman maging yung endorser ka niyan. Hindi channel naman tayo, mo. ha? Oo. Subscribe po kayo sa channel ko. Supportahan natin, syempre, mga kapatid natin kay Lord. Basta kapamilya sa Panginoon, no? Lalo na ano yung pangalan? mga ganyan. Ano pangalan? Hanet po. Hanet? Hana Gwyneth. Hanet. Hana Gwyneth kasi Akala ko siya. Hanet. Hana Gwyneth kasi ang pangalan niya. Kaya, Si Doc din, ang clinic niya nandyan sa Saan yun? Sa Mipako. Oo, second floor. Nung araw, meron siya ring negosyo. Alam ko kung ano pangalan Heavenly Eyes. Opo. Naalala mo pa ba yung Heavenly Eyes? Opo. Kasi, basta, yung Heavenly Eyes, may istorya yan. Pero ngayon, hindi na Heavenly Eyes. Kasi, yung clinic na binigay sa kanya ni Lord, pag pumunta kayo doon, pagka sa Comfy, may discount malaki. Katulad din ni sino may pinupunta natin sa Pasay? EJ. Si Doc. Doc, kamusta ka dyan sa Pasay? Ito rin si Doc, Ano ba yung Doc? Pagka merong mga... Paano mawawala ang bad breath? Kailangan po yung good oral hygiene. Number 1 po yun. Pero kung halimbawa, good oral hygiene ka naman, may mga instances po kasi na pag merong kang gastric. So, dun din po lumalabas sa ating bibig. Explain gastric. Pag acidic po ang ating tiyan, sa madaling salita po. So Tums? Opo. Pag halimbawa, yung mahilig ka sa mga maanghang, sa garlic, gano'n. Nagpapalipas ka ng gutom. Yan, number 1 po, mag-acid reflux ka. So yung acid pag umakyat, pati po siyempre sa paglabas ng ating hininga sa bibig, mag-ano po yun, lalabas po roon. Siya nga po pala mga kapatid, si Doc Edwin po ay nagbigay sa atin ng mga dental tips. So, buksan niyo lang yung kanyang Pwede niya ring balikan dito sa ating page. Nandun pa rin naman po yun, nakapost yun. May question ako ulit, Ketin. Kasi, nakilala mo nung tuluyan si Lord nung naging asawa mo na si Doc, di ba? Yes pa. Ano yung, saan ka nahirapan? Yung nung naging asawa mo siya, saan sa pagiging Kristiyano niya at ng buong pamilya niya ikaw nahirapan? Nahirapan ka bang mag-adapt? Tapos in what way? Sa pagiging gwapo daw po niya. Nahirapan ako. Lapitin? Pero sa totoo lang po, nung una talaga kami mag-asawa, selosa talaga ako. Hindi na ngayon, Tin? Hindi na po. Hindi na. Pinapasa Diyos ko na lang. Biro lang po yun. Pero hindi. Mabait naman po talaga si Doc. At kami po yung mag-asawang 24/7, masasabi mo magkasama sa lahat ng bagay. At siguro po kasi, although nakilala ko si Lord, maliit pa ako, hindi siya ganun kalalim. Parang alam ko lang, may ina-attend na akong Sunday school, ganun lang. Pero nung naka-attend nga po ako dito, siyempre nakikita ko din po sa aking mga biyanan, sila nanay, sila tatay, na talagang pagdating ng linggo, required, hindi ka pwede malate. Kasi kami noon, iba-iba yung church namin. Iba-iba talaga. Every Sunday, iba-iba. Tapos dito, yung kumbaga, pina-priority talaga yung Sunday. Kaya sabi ko, kakaiba talaga yung doon nagsimula na namulat ako talaga sa ganun. At marami akong natutunan at nakakatuwa kasi yung mga kapatiran natin, iba, family talaga. Kaya nga po, sa totoo lang po yung pagpunta namin dito, lagi ko nga sinasabi kay Jen, alam mo Jen, nung nagka-COVID, alam mo Jen, sa totoo lang nakakatakot COVID, parang gusto namin pumunta dyan.
Kasi parang, kumbaga, feeling namin, pag nandito kami, parang embassy to ng Philippines. Alam mo yung nasa ibang bansa, kapag dating mo Hindi dito lang bagang bibigay natin dito. Pang lunch tsaka pang dinner. Sa totoo lang po, ganun yung pakiramdam po namin. Kaya sabi ko nga kay Jen, napakaswerte mo kasi nandiyan ka. Sabi ko parang although kasama natin si Lord, pero iba pa rin yung magkakasama kayong nagfe-fellowship. Kaya nakakatuwa nga nagkaroon tayo ng ganitong setup na kahit malayo ka, nakakapaninig ka rin. Yung mangbubuksan mo na lang talagang mabibless ka sa buong araw mo, kalakasan. Vitamins nga po namin to ni Doc bago kami pumuntang clinic kasi talagang yung haharapin namin sa clinic, syempre, pasyente. Pero pagka nakakanig, inuuna talaga namin to, tatapusin talaga muna namin tong Good Morning Jesus bago kami magpunta kasi yun yung aming kalakasan para sa buong araw. Amen. Beb, meron sana akong, dahil kulang na yung oras natin pala, parang kailan lang, kay Doc Edwin, pero meron ka muna tatanong. Sige. Kay Ate Bea. Sige. Oo. Kasi, kasali siya sa music ministry ng ating fellowship ng West Makati, no? Habang lumalaki ka ba, from the start, ginusto mo ba na talaga na yung sumasama sa church sa parents mo o yung parang napipilitan ka lang? Tapos, saan yung kailan yung turning point na hindi ka na nila kailangang pilitin? Ikaw na mismo yung may gusto na i-offer mo yung time mo kay Lord. Ano po? Yung kasi lumaki po ako na parang pagkapanganak ko po nandito na kahit sila lola po. Tapos parang siguro po nung bata ko parang pag Sunday, may Sunday school, tapos sige, magme-memorize ng verse, ganun po. Yung mga activities po sa children's. Siguro po nung high school po ko yung masasabi kong naging turning point po. Kasi for me po, sa experience ko po, parang high school pinakita sa akin ni Lord na marami kang struggle na may experience pero never ka talagang papabayaan ni Lord. Yung ko po siguro doon, nag-start po kasi, hindi po talaga ako nagpe-play ng piano. Yung naging lang po doon is, parang one time nung high school po, bubuo daw po ng banda sa Makati, sa West po. Tapos parang, sila lola po, sila daddy, parang, doon po kasi parang sa school, minsan po inihiram ko yung piano sa music room po. Tapos parang, nagugulat po ako kasi minsan pa tumugtog ako, napakinggan ko lang yung kanta. Parang nakakapa ako siya. So parang pero hindi po ako nag-training ng piano. So parang sila daddy, gamitin mo kaya yan, talent yan, gamitin mo kay Lord. So nag-support po si Lola at si daddy, bumili po sila ng piano. Tapos sabi po nila parang gift na-receive ko po, yun po yung 18th birthday gift nila sa akin. Kumbaga kung debo po, yung piano na ginagamit ko po ngayon sa West po. Tapos, sumabay po dyan, naging busy sa school. Minsan kapag Sunday, lalo na po ngayong college, kasi yun napuntaan ko pong school, so full scholar po kaming lahat. Tapos parang sa stricto po nila, pag NSTP ganun, tuwing Sunday po, ang requirement po nun is ROTC. So sabi ko, paano yun? Nagsiserve na po kay Lord nung time na yun sa PLM po. Tapos, nag-pray po kay Lord kasi sa rule daw po ng school, kahit noon pa, basta pag Sunday, hindi pwedeng absent. May bilang lang po yun Tapos kapag sumobra ka, uulit kayo, take mo na naman siya ng second year. So, pray talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kayo po nagpasok sa akin sa school na to. So, alam ko po, kayo po yung magte-take control kung anong mangyayari. Nagulat po ako, pray lang ng pray po, sabi din nila daddy. Kasi pinalitan po ngayon yung management ng school, yung president, gano'n. Tapos parang nagulat po ako. Tapos, mga sumunod na araw na in-announce po, first time, tinanggal po yung ROTC. Tapos, pag Sunday, tapos nagulat po ako, sabi ko, first time po nangyari yung paglipat ko po. Tapos, sabi ko, parang grabe, Lord, gano'n. Kasi may mga kaibigan rin po ko,
Christian din po, natugtog din po sila sa church nila. So, yun po yung pinag-uusapan namin, paano pag Sunday. So, syempre pa nag-pray kayo na group, parang ma-feel mo yung presence talaga ni Lord na hindi ka niya pababayaan, ganun. So, natanggal po yung ROTC, nalipat po yung schedule, ganun. Parang sobrang smooth po nung nangyari. Si Lord talaga yung nag-handle ng situation po. Yun, May Lord. special Bea. favor kasi tayo kay Ikaw Lord. palang no? dahilan kung ba't Amen. natanggal ang Ah. ROTC. Hindi. Ayan, wala na naman tayong oras. Oo. Ano? Pero meron silang hinanda na... Ayaw mo na ba yung isang question? Sige. Hindi, pero... Pwede pa naman. Gusto mo ba? O Sige. wag na? Pero, ito. Doc Edwin. Sabi ko na. Ano ang pinaka mahirap sa iyong pagka merong mga, ang tawag ba, pasyente? Ano yung, saan ka kinakabahan kapag merong pasyente na merong kang aayusin? Sa totoo lang po, yung practice ko po ng mga nakaraang years, wala po akong kaba kasi sa umaga nung, pinagpipray ko na po kagad yung mga papasok. So sigurado, pag pumasok siya, madidiscern mo na kung siya ibigay ni Lord. So smoothly lang naman po, wala po talaga akong nahirapan na pasyente unless na dumating po tong COVID. Itong panahon po na to. Kaya medyo, dun lang po ako sa totoo lang nung medyo nahirapan. Hindi lamang po sa treatment, kundi yung sa damdamin, spiritual, mental. Pero binigyan po ako ni Lord ng word po sa Psalm 25. Sabi niya ganun, you prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint me with oil sa head, then yung cups overflowing. So, dun po pala pinakita na parang kinumpare po tayo sa ating sitwasyon. Yung sheep daw po, hindi po siya kakain pag nandyan yung enemy, yung mga wolves. Pero kakain siya pag nandyan yung kanyang shepherd. Sa buhay daw po natin, ang pagiging secured natin, hindi yung absent ng walang danger, kundi ang pagiging secure natin, nandun yung ating shepherd, which is si Lord, sa panahon ng COVID. So, yun lang po nagpapalakas ng loob ko sa ngayong sitwasyon. Pag naisip ko yun, talagang lumalakas po yung loob ko kasama ko si Lord. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen. Ayan. Siyempre naman po, tuwing pag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, talaga pong kulang ang oras palagi. Sa dami po ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Pero bago po tayo magtapos, hingi ako bilang panganay kay Kuya Pao kung ano ang advice na maibibigay mo sa mga kabataan ngayon. Mabibigay ko pong advice is, unahin po lagi si Lord. Kasi sa kahit anong gusto mong gawin, kunyari may exam, naghahabol ka ng grades, or naghahabol ka na, ito may gusto kang puntahan, meeting, or meron kang varsity player ka, lagi mong unahin si Lord kasi si Lord ang magbibigay sa'yo kung anong karapat-dapat sa'yo. Sabihin natin may meeting ka ng Sunday na ganitong oras, alam mong may oras kay Lord, hindi mo pupuntahan yun kasi may bibigay sa'yo si Lord na mas maganda pa sa inaakala mo na ito yung gusto ko pero si Lord pala mas better yung ibibigay niya sa'yo. So lagi lang magpipray and hihingi ng word kay Lord sa lahat ng desisyon na gagawin. Ayun po. Thank you, Lord po. Galing talaga pagka lumaki sa salita ng Diyos, ano? At Kitin naman, ano naman ang ma-advise mo sa mga nanay na nakikinig sa atin? Sa mga nanay. Yun po, tayong mga nanay, lagi po tayong magpapabeauty. Hindi po mawala yan. Oo, wag papabayaan, di ba, ang sarili. Tsaka nagma-microblading po ako. Yun po ang aking business na extra. Pero ma-advise ko po, patuloy po nating susuportahan. Kasi bilang nanay, tayo po yung ilaw ng tahanan. Support tayo sa ating asawa. Kung ano man maging mga desisyon niya,
At yung sa mga anak po, lahat sila, bawat anak po talaga iba-iba. Iba-iba po talaga, naging tatlo sila, tatlong iba-ibang mga sitwasyon. Pero kanya iba-ibang deal din po ang gagawin mo. Talagang pagpe-pray over mo po sila palagi at patuloy na i-advise sa kanila pag bago sila umalis. Ganun nga po, a-advise mo lagi si Lord lagi. Pagpe-pray mo, mungi ka ng word. At yun po. Thank you, Lord. Ayan. Maraming salamat sa mga Lopez family sa pagpunta po nila dito. At kahit na meron silang business, talagang inuna po nila yung pag-share ng kabutihan ni Lord sa kanila. Pero bago po tayo magtapos, meron din silang awitin na pinrepare po sa atin dahil si Ate Bea nga ang sa music ministry natin. Ano po? Pero magpe-pray na muna po tayo bago sila umawit. Sige, let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob nyo po sa amin, nakasama namin ang family ng Lopez to bring you glory and edification sa lahat ng nakakapakinig. Alam ko po na itong mga sharing, patotoo, ay nagbigay ng pag-unlad sa aming pananampalataya to strengthen our faith. Again, maraming salamat po at marami pang mga kasamahan sa community na magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan at kalakasan espiritual sa lahat ng makakapakinig. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all. O sige, Doc, yung awitin natin kay Lord para ayusin lang po nila. Puri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umangkay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Si Yahweh, o aking kaluluwa, pupurihin siya at aking awitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. Huwag buting umawit, magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiyan. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Thank you, Lord po. Yan. God Thank you bless. ulit sa Lopez family you, at Lord. salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa araw na ito. See you again tomorrow, mga kapatid. God bless us all.